Ayan na mga kababayan, ayan na! Sa lahat ng mga kabalastugan na nangyayari sa ating bansa mga kababayan, hindi pwedeng hindi sumabit itong pangalan ni Madam Lisa. Si Admiral mga kababayan, di ba ang hot issue ngayon is about flood control? Ayun mga kababayan, ayun. Lumutang ang pangalan ni Lisa Admiral Araneta mga kababayan. Mayroong nagreklamo. Wala natin mga kababayan ha kung sino ito. Pero kung may usok mga kababayan, mayroong apoy. At sa usok na ito, lumutang ang pangalan ng Lisa Admiral ninyo. Panoorin nyo po ha. Corina, pasok! Umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control Bakuran ng Malacanang projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Cheese Escudero na si Maynard Ngu. Maynard Ngu? Bagman ni Cheese Escudero? Si Cheese Escudero mga kababayan na waiter din ni Admiral dati. At mismong First Lady Lisa Araneta. Pati si Lisa mga kababayan, yan ang bagman? Aroy, 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 aroy. Nakatanggap din ba yun sa ano? Yung sa mga mali-malitang basura sa Aguado? Ewan lang natin mga kababayan. Di ba ang sabi, mayroon daw yung passage papunta ng Malacanang sa Aguado mga kababayan. Marcos. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Sino to? Ito? Hindi ba to si Roderick Paulate mga kababayan? Naka-face mask Hindi rin kami pro Marcos. Natural, hindi kayo pro Marcos. Hindi rin kami mga DDS. Hindi DDS ha? Ano kayo? Hindi kami mga kakamping. Hindi rin kakamping. Kakaliwa. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano. Cultural and peace advocate? Paano nyo nalaman ang impormasyong iyan? Sa Independent Commission for Infrastructure. Nagpunta sa ICI mga kababayan. Alam nyo ba na ang ICI ay tinatag ng Marcos? Asawa ng pinagbintangan ninyo ngayon. Ewan na natin mga kababayan kung may pupuntahan ito. Pero at least mga kababayan, at least, alam natin na mayroong reklamo. Hindi na tayo, di ba, nagulat mga kababayan kapag sasabit ang pangalan ni Admiral dahil lagi namang sumasabit yan eh. Now, sa question na kung may katotohanan o hindi, kaya nga dapat imbestigahan mga kababayan. Sige, transparent niya yan ha. Gusto namin malaman kung ano ang update sa investigasyon laban dyan kay Admiral. Pakay niya magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang aming ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Lisa Araneta Aroy, anong mga resibo ninyo? Mayroon ba kayong mga litrato? Because of flood control scandal. Flood control mga kababayan, Epal. Pati sa flood control mga kababayan, andyan ang pangalan ni Madam. Gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita. Wala na pala. Sino yan si Maynard Ngu? Yun daw ang sinasabing bagman daw mga kababayan ni Cheese at ni Admiral Liza. Sabi nga ha? Buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito. Sino pa? Wag nyo sabihin, napakawala yan ng mga Duterte supporter. Hindi nga namin kilala yan. For magpapasa ng letter of sentiments. Singu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary. Ayan mga kababayan, malapit pala sa Malacanang Appointee mga kababayan nanumpa kay BBM. Appointee pala ito. So pwedeng ibisigahan mga kababayan dahil government official. Secretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Cheese Escudero. Sa sulat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anya'y posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngu at ng First Lady simula pa noong... Anong Cherry? Cherry Mobile ang logo mga kababayan Siya ba ang may-ari ng Cherry Mobile? Yang singo? At ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngu. Dun mga kababayan, parang backer. Nagpa-fund ng campaign na
ni BBM dati. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Sulit na sulit mga kababayan ang kanyang donasyon. Yan ang mga estilo mga kababayan ng mga negosyante, mga milyonaryo, magdo-donate and then mabibigyan ng pabor later on. Higit din sa liham, ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez. Ang appointment daw ibinigay ni Lisa kay Vic Rodriguez. Paki-confirm nito Vic, nagbigay ba ng pangalan si Lisa sa'yo para i-appoint? Bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Mabuti naman mga kababayan, blessing in disguise mga kababayan ang pag-alis ni Atty. Vic Rodriguez kay Bangag. Dahil kung hindi mga kababayan, madadamay siya. Babangag mga kababayan, babangag siya dyan. Buti na lang. Sa litratong nakakabit sa liham, ayan, magkatabi talaga mga kababayan. Andyan pa si Hart. Kitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Hart Evangelista, ang First Lady at si Ngu. May mga litrato sila mga kababayan. Andun si Ngu, nakatingin mga kababayan sa kay Hart. Bakit hindi tumikin kay Admiral Ngu? Magsiselos niyan si Cheese. Siya daw ang bagman mga kababayan ng dalawang ito, si Lisa at saka si Cheese Escudero. Yun ang sabi ng testigo pwede siya makasuhan nito mga kababayan. Hindi basta-basta akusasyon yan, pwede siyang ma-cyber libel at ma-NBI. Alam niyo naman, malaki ang kanyang bilangga mga kababayan. Ewan na natin din kung sino talaga ang nasa likod nito. Ewan na natin. Sa magkaibang insidente, binigyan pansin din palaging magkasama pala mga kababayan, Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngu. Siya ang CEO ng Cherry Mobile. Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Umaasa kayo mga kababayan na talagang seryosohin niya yung investigasyon niyan kasi Admiral ang nasa likod daw mga kababayan? We don't think so. Si Admiral pa, natakot nga sa kanya siguro mga kababayan, pati ang asawa niya. Ewan na natin, na ICI kung mayroon ba itong bayag ba kababayan na imbestigahan si Lisa. Titingnan namin kung meron ba talagang basya. Titingnan na. Gawin mo! Kung meron, then we will move further, no? Sige i-update mo kami i-update mo kami. Malaking bagay pa rin naman talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung public... Ang problema ninyo masyado kayo masikreto. ICI, wala man lang kayong live streaming. Dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng... wala na, dinismiss na mga kababayan, Hindi nyo pa nga na, thoroughly na imbestigahan. Mga allegations. Wala pa ring sagot sa ngayon ang Malacanang sa issue. Eto mga kababayan, ewan lang natin. Mayroon tayong gut feeling na something na parang mayroong katotohanan. Parang lang Alam naman natin ang mga kasindikatuhan dyan mga kababayan, di ba? Para sa agenda. Ayan ang pukak mga kababayan ng scholar. Admiral, kung alam lang namin Admiral, na isa ka sa mga nag-eepal after manalo ang iyong asawa na si BBM, hindi na lang sana kami bumoto kay Ngagva at hindi na kami nagpabudol. Hindi natin alam mga kababayan na kung magiging presidente si BBM mga kababayan, sasali pala itong si Lisa sa pagpapatakbo ng ating bansa. I-deny nila, deny to the max, pero ulol lang mga kababayan ang naniniwala na walang kinalaman ito si Lisa sa pagpapatakbo ng bansa. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga matataas sa opisyal, laging bukang bibig, First Lady, pati na nga yung NBI, si Director. First Lady, ganyan mga kababayan, narinig din natin. Yung iba't ibang opisyal mga kababayan ng gobyerno, parang nagpapasipsip sa First Lady. Wala kang mandato, huy, ungas, kukak. Aja Bonso, Billionaire News Channel. Eto, imbestigahan ninyo yan. At gusto nga natin mga kababayan, gumawa ng isa pang imbestigasyon. Huwag dyan sa ICI mga kababayan. Tungkol talaga dyan kay Lisa Araneta Marcos at kaugnayan dyan mga kababayan. Hindi lang sa ICI, sa flood control, kundi lahat ng mga pangyayaring ito na dawit ang kanyang pangalan mga kababayan. Alam nyo na yun. Ay, nakukoka. Posibleng umabot pa sa 200,000 ang classroom backlog sa bansa pagsapit ng 2028. Wow, 200,000 na ang backlog. 200,000 ang kulang mga kababayan na classroom At alam nyo ba, ilan ang natapos si Bangag mga kababayan sa taong ito? 22 classroom lang mga kababayan. 22 as in 22 pesos. 22 pieces. 22 classroom. Diyos ko Lord,
Ang laki ng pera mga kababayan, pinondot. 22 lang ang natapos ngayong taon. Paano na yan? Ang kukulangin, ang backlog mga kababayan, 200,000 minus 22. So ang kulang, 199,978. Diyos ko Lord. Libo-libong target kasi ng DPWH ngayong taon, 22 lang daw ang natapos. 22, build better more. Bangag Narito more. ang agenda report ni Ivy Reyes. Grabe no, ang salbahe mga kababayan no. Visit na ng DPWH ayan mga kababayan. Inutil. Tabunan na raw ng flood control scandal ang kakulangan sa classrooms ng Department of Education. Ito ang sentimiento. Yan mga kababayan ang fake news. Fake news ng Rappler at iba pang mga dilawan kay VP Sara dati. Ang sabi nila mga kababayan, mabagal daw si Sara sa pagpapatayo ng classroom. Hello! Hindi si Sara ang nagpapatayo ng classroom kundi DPWH. Tapos ang Rappler mga kababayan, sinisi kay Sara. And then eto, worst mga kababayan si Angara. Ngayon mga kababayan, 22 lang talaga ang natapos. 22 classroom. Ni Education Secretary Sonny Angara nang matanong tungkol sa 20 classroom na natapos. Aroy. Huy, nakakahiya ka Angara. Although hindi ikaw ang hindi ikaw ang nagmamartilyo dyan o nagpapanday. Pero hindi ka umaangal. Yung taon. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Sa totoo lang matamaan ako sino matamaan. Pero parang hindi na naging priority. Yung kay Sara dati mga kababayan, maraming natapos. Tapos sila ang nagreklamo mga kababayan. Big deal sa Rappler. Although DPWH talaga yan na trabaho. Si Sara ang kanilang sinisi mga kababayan. Ngayon 22. Walang sinisi mga kababayan kahit na sino. Lord. Meaning ang sinisi, yung usual na nagrereklamo mga kababayan, yung mga media, yung mga dilaw o wala. Okay lang sa kanila. Priority yung pagtayo ng classrooms. Kung si Sara ang nito, DepEd Secretary, wala. Magwawala na yan sila mga kababayan. Sirang-sira na si Sara sa kanilang news. Kinumpirma ni Angara na bukod sa 22 classrooms lang ang natapos ng Department of Public Works and Highways. Grabe no, ang tagal. 10 months na mga kababayan ang lumipas. 22 lang ang natapos. Tayo sa numero 150,000 ng mga classroom na kailangan Diyos ko Lord, 150,000 ang kailangan itayo. 22 pa lang ang natapos. Kailangan daw ng ahensya, may 900 pang pending ang completion sa ngayon. Kumpiyansa naman daw siya sa kakayanan ni DPWH Secretary Vince Dizon. At wala na yan Busy mga kababayan sa paglilibot, paghahanap sa mga ghost project. Paano yan matutukan? Kaya nga mga kababayan, ang sabi natin, magtalaga na lang ng iba pang pareho niyang level mga kababayan na sekretary na magpo-focus sa construction, pagpapatuloy sa construction mga kababayan, public works. Tapos si Dizon dyan na lang maghanap ng mga kababayan mga multo, ghostbuster na lang siya. Naniniwalang bibilis pa ang goal nila ni President Bongbong Marcos na makapagpatayo at makumpleto ang 40,000 classrooms bago matapos ang termino ng Pangulo. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Anong feeling mo, Angara, na ikaw ang pumalit kay VP Sara? What a shame, mga kababayan. Hindi naman ito kalaban, mga kababayan, pero yung pinalitan niya, mahal na mga guro, mga kababayan, at mga taga-DepEd. Tapos maganda ang performance ngayon, mga kababayan. Nakumpara siya. Parang nagbuka tuloy si Angara, mga kababayan. Parang bagoong na rin. Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment po sila. Sa Senate Finance Committee hearing ng DPWH nitong linggo, nasa 15% pa lang ang completion rate ng mga 1,700 classrooms na dapat sana ay kumpleto na sa pagtatapos ng 2025. Grabe, no? 22 pa lang, pareho grabe. sila Dizon at Angara na alisin na sa DPWH ang pondo at kapangyarihan na dahil kurakot yung mga yan, alisin na. Tayo ng mga classroom, maging ang mag-invest sa public-private partnerships para mapabilis ang trabaho. For fiscal year 2026, nasa 625 billion pesos ang pondo na DPWH. Huwag niyong ipadaan sa mga kasi, sa mga buhayang kongresista, mga kababayan. Kaya natatagalan dahil sila ang mamimili, mga kababayan, ng kanilang mga kontraktor. Yung iba, kasabot na nila mga kababayan, tapos magiging ghost na yan. Ayon sa Senado, baka Lalong-lalo na mga kababayan, matatapos na ang 2026. Doon naman sila mag-focus sa 2027 mga kababayan, tapos mayroon pang project na hindi nagawa sa 2026. Kakalimutan na yan.
Kakalimutan na yan, ibubulsa na nilang pera. Tumobo ng hanggang 200,000 ang classroom shortage sa Pilipinas kapag nagpatuloy ang ganitong sistema. Kaya ang panawagan ni Angara, tugunan ng mga pangangailangan sa DepEd sa pamamagitan ng paglilipat ng pondo sa local government units. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hala! May aso mga kababayang animal. Nagsampa na ng Etong aso mga kababayan, no? Papansin na naman mga kababayan. reklamo No? si former Senator Antonio Trillanes. Alam nyo, ang mga bangag mga kababayan, di ba? Close ito sa mga bangag. Dinismiss mga kababayan yung kasong sinampan ni Pulong. Malakas sana yung ebidensya nun mga kababayan. Biglang na-dismiss. Oh. Thank you na naman, bangag na Maging naman. former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si Trillanes ngayong umaga para tingnan niyo, ihain ang plunder May naniniwala pa ba dito mga kababayan? Diyos ko, Lord. ICC na lang ang naniniwala dito. Yan, itong ginawa ni mga kababayan, Trillanes. Ano na naman ito mga kababayan? Plan ABCDEFG, ewan lang natin, X na siguro mga kababayan dahil in case ma-interim release si Digong mga kababayan at makakauwi sa Pilipinas, mayroon siyang klasong plunder. Awak naman nila ang DOJ, tsaka ombudsman mga kababayan. Oh. Kasangkapan itong animal na to. complaint at iba pang criminal charges sa dalawa. Sana kung maging presidente na si Sara mga kababayan, tuluyan ng mapakulong yung animal na yan, buisit na yan. Ang laking damage sa ginawa yan sa atong bayan mga kababayan. Trillanes, Kasinungalingan, lahat ginamit kasinungalingan. umano ng dating Pangulo at ng Senador ang kanilang posisyon para maibigay ang government infrastructure projects Lahat mga kababayan, Duterte ang may kasalanan para sa ulol sa na mga yan. kumpanyang pagmamay-ari Lahat din ng kanyang kaso mga kababayan, dismiss ha, wala yan na ipanalong kaso ha. Ang mga nasabing proyekto, nasa mahigit kumulang 7 billion pesos ang halaga. Tapos ang ninakaw ng mga BBM ngayon, under the Marcos administration, trilyanes. Yang sayo, bintang nga lang yan. Ang mga ebidensya niyan mga kababayan, sila nang may gawa, Excel. Simula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin. Ikaw, ulol. Tingnan yung mata mga kababayan. Wala na. Parang walang tulog mga kababayan. Lagi itong binabangungot ni Duterte eh. Ang ganti natin dito mga kababayan, hindi ito nakakatulog ng mahimbing. Lagi itong minumulto sa kanyang mga Duterte. Oh, ulol na to eh. Na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Ikaw, wala kang bituka. Halang ang bituka mo. Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Akla ba to mga kababayan? Mukhang akla, no? Ang kinis. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ang kinis ng Ayon sa 35-page complaint ni Trillanes, na-award ang 7 billion pesos worth of infra projects sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng tatay ni Go. Sige, kasuhan mo. At ang Go ahead. Alfredo Builders na pagmamay-ari naman ng kanyang half-brother. Maliwanag daw na paglabag ito sa batas. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Bawal po ito. Wow, bawal po ito. O ngayon mga kababayan, yan na ang priority nila. Pustahan tayo. Una pang makasuhan. Nakasuhan na nga si Bongo mga kababayan. Pero sa ombudsman, uunahin pa nila si Bongo kaysa dyan, kay Saldico at kay Martin Romualdez. Diba? Hindi mo pwedeng Tapos mga kababayan, kung magantihan ito mga kababayan kung presidente na si Sara, sasabihin na naman nila, ginigipit ang mga kalaban ng mga Duterte, ginigipit. Mga animal. bigyan ng kontrata yung tatay. Pwede i-forward ito mga kababayan, nakaka-visit itong ni Trililing mga kababayan, boses si Trililing, Dagdag ni Trillanes, nakubra ng CLTG at Alfredo ang mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Ang dami mga kababayan, ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang mismo ang nag-type niyan, Trililing. Daw ito. At karamihan ay nasa Davao City. Nakakapagtaka mga kababayan, hindi na ito sinadong wala na. Talo nga ito sa pagka-alkalde mga kababayan, pero ang dami pang pera pang gasto sa kaso dito, kaso doon mga kababayan. Hindi basta-basta magsampa ka ng kaso. Marami kang abogadong babayaran. Sino ang mo? Taga-pondo mo, Trililing, nagpo-pondo sa'yo. Pati mga kababayan, kay Digong, sa ICC. Siya din ang nag-facilitate mga kababayan. Yan, punta-punta niyo ng dahig. Sino nagbayad ng Trililing? Magkakonsyaba rin daw si FPRRD at Go.
Magmula pa noong Davao City Mayor pa ang dating Pangulo. Lubos-lubosin nyo na. Sige, isali si Kitty, lahat na mga kababayan, si Hanilet. Sinaling ganyan si Kitty dati mga kababayan, no? Yun mga kababayan, pwede niyang, pwede kasuhan si Tililing no ng child abuse. Si Kitty, kanyang sinali mga Bukod kababayan. pa rito, mayroon din umanong joint venture agreement ang CLTG Builders at St. Gerard Construction. Paano na yung sa BPI ni Digong, Tililing? Halong katuin mo. Ipakita mo muli yung Excel. Ngayon mga kababayan, hawak na lang ang kapangyarihan. Nasaan na ang Excel ninyo? Na bank statement ni Digong. Napagmamayari ng tinuguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Descaya. 816 million pesos daw sa kabuuang kontrata ang nakuha ng CLTG Builders mula sa nasabing kasunduan. Haharap sina FPRRD at GO sa mga posibleng paglabag ng RA 7080 o Plunder Law, RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibulok ninyo sa bilangguan si Tatay Digong at saka si Bongo. Go ahead, Trilling. At RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagtandem din sila sa mga kababayan. Bangag din na leader ngayon. Nasampa rin ng plunder. Ito, ulol. At graft complaints si Trillanes laban kay Duterte at GO noong July 2024. Pero binasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires. Binasura nga. Na-appointee na. Ngayon mga kababayan, si Boying na uusad na yan mga kababayan dahil kakampi na niya. Para sa agenda, Joan Manalo. Buisit! Hudas ka! Animal ka! Ulol ka! Billionaire News Channel. Agarang bumuelta si Senador Bongo sa Senator Bongo, ano ang buwelta mo? Panangkaso ni former Senator Sonny Trillanes. Anya, sa halip na siya'y siraan, bakit daw hindi na lang kasuhan ni Trillanes ang kanyang mga financier na may kinalaman din umano sa flood control scandal? Ayun, mga financier, mga kababayan ni Tililing. Yan nga ang sinasabi natin mga kababayan. Mayroong nagfi-finance dyan kay Tililing mga kababayan. Hindi pwedeng walang nagfi-finance dyan, di ba? Hindi pwede. Anong pera niya si Tililing? Talo na back to back ang patalo niyan mga kababayan sa eleksyon. Wala na yung pera. Wala rin yung negosyo. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Barking talaga. Ayaw mo. Wala din niya pension, di ba? Dahil nagkudita yan mga kababayan. Mabulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Financer Bato. niya. Noon na may mga financer ka. Baka nga hanapan nyo yan ng yung kalkalin natin mga kababayan, yan pa yung pinaggagawa ni Trillanes. Lalong-lalo na yung sa West Philippine Sea mga kababayan, yung backdoor negotiation yung niya. ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Diba? Tililing. Kadiri. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum. Proper forum. The baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. Ano ba yan? Shemale ba yan si Tililing mga kababayan? Mukhang duda tayo kung babae o lalakwe o akla mga kababayan. Diba ang kanyang code name is Stella? Will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. Sana nga sa mga panahon ito mga kababayan, wala na. No! Hindi na magiging fair ang ombudsman. I am one with the Filipinos. I am one with inilagay the Filipinos. Nga yan. Oy, Bongo, huwag ka nang umasa maging fair. Inilagay yan specifically for this reason, Bongo. Para kasuhan kayo. This crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang ikulong BBM. Dahil sa panagutin natin mga kababayan sa kanyang ginawa. Unang-una sa pagpirma niya ha. Sa tingin natin yung pagpirma niya mga kababayan sa GAA na mga blanco. At yung corrupt budget na mga kababayan GAA. At pagpapatapon niya kay Tatay Digong at pagkidnap. Diyan, criminal act na sa ating tingin mga kababayan. Mga kurakot at mga magnanakaw, ikulong na ang mga buhaya, kasuhan,
at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. At mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng papunta na sa mga script, Duterte na sinusunod o playbook. As a Filipino, may patigim na sa IME, di ba? I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala. Paano matutumbok ang katotohanan kung mabubudol yung ating yung bangag na yan? Kayo sa hindi. Pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon. Mas gugulo po ang bayan. Lalo. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pero hanggang galit na lang ba tayo? Pakiusap ko lang po. Puro na lang galit, puro galit. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman Kahapon nga lang nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Kinasuhan na ng plunder, mga kababayan. Ngayon, na korupsyon. Si Chavit. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Pati na nga si Admiral Dawit sa di ba mga kababayan? Anomalous projects, mga substandard si Lisa Marcos. Andun ang pangalan. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, mangyayari lang yan kung si Sara na presidente. Dating Pangulong Duterte. Mangyayari na kung presidente na si VP Inday. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Hindi nga yan seryoso Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Alam mo yun. Alam mo yun. Ulol yan si Tuliling, mga kababayan. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Hindi, ikaw talaga. Ikaw talaga. Baterya niya. Mga financier. Sinabi ni Senator Bato noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling kaya nga sa Quadcom, mga kababayan, bakit yan bida-bida? Pag-imbestiga mo noon kay dati andun daw yan, mga kababayan, sa hearing ng Quadcom. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Nililihis na nga yan. Tayo sa katotohanan. Sinungaling yan, Bongo. Sinungaling yan. Not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Wala. Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Romualdez. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost pati nga si Lisa. Nasa na Bongbong. Si Kaya Lisa. nakikiusap po ako Nadawit sa ICI, ni Lisa Marcos. sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost ayaw nilang kasuhan. Ayaw nilang kasuhan. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. At, sige, mag-antay na lang tayo ng isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang pinturahan po ako ng maitim. Siya po ang magmukhang maputi. Papunta na nga sila sa paputi daw. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw.
Hindi po ako magnanakaw, hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko si Bongo pa mga kababayan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Lumang tugtugin, mga kababayan. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? O, ganyan na. Same issue. Same old story. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024, same issue. Same issue na naman. Yung suot niya, ngayon, araw nito, ito, July of 2024. Pareho ang suot? Yung suot niya. Pareho, no? Pareho pa rin ng kulay, ng suot niya ngayon. Pareho. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pati polo, rehash. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin para siya ang pumuti. Polo na nga siya ng puti. Aklang-akla, mga kababayan. Aklang-akla. Pero yung kanyang hangarin ay itim. Malagi. Dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon. Ano yung pamilya niya, mga kababayan? Dealer po sa GHQ ng Armed Forces. Yung pamilya talaga ni Trililing, wala na kapag dyan, mga kababayan? Kasino rin. Kapag sabi kay Trililing na, huy, tama na yung ginagawa mong kaululan. Yung nabalitaan ko noon. So, sana naman, that is tingnan mo ng na mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Pakawalayan si Trililing. Umabot na siya ng 2007. Pakawalayan. Yan ang kanyang purpose, mga kababayan. Presidente si Pangulong Duterte. 2007, gawin mong issue. 2007 pa? Grabe, no? Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, ng kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi niya pinapasok sa Malacanang. Hindi po sila ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat, dinadamay na nga ngayon. Dinadamay lahat. Lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, hindi yan titigil hanggang ano? Hindi yan titigil hanggang hindi yan makakulong. Palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Dapat ikulong na yan, Trililing na yan, ang visit na yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. No, kung killer si Tatay Digong, mga kababayan, matagal na sa hindi po ako papayag. Gurgur yung Trililing na yan. Na magninegosyo po ang aking pamilya. Ibig sabihin lang, mga kababayan, na hindi talaga totoo yung akusasyon nila na killer. Bibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor, at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Ngayon. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin.
Hindi po ako korap at ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Ang kanya bisyo, mga kababayan, magserbisyo. Ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasa na po yun dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapag-trabaho na tayo. Mas mahalaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. Alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Nasa sa inyo na po yan. Mga kababayan ko, patuloy nating labanan ng korupsyon sa gobyerno. Hanggang andyan ang mga Marcos. Labanan wala natin mga kababayan. Ang korupsyon sa gobyerno. Marcos resign. Marcos labanan resign. natin itong mga kalokohan. Ikulong po ang mga korap. Ikulong po ang mga magnanakaw. Kulong na yan. Huwag na po Mga nilihis ang kurakot. issue. Kawawa yung Pilipino pag nililihis po ang issue. Umiikot-ikot na po tayo. Paikot-ikot lang. Parang bola. Binobola na tayo ng mga bangag, mga kababayan. Nakita niyo naman siguro yung complaint ni Trillanes sa mga binigay naman niya sa mga reporters. Paulit-ulit lang po. Rehash talaga. Paulit-ulit. Paninira talaga. Talagang paninira. At inililihis yung totoong issue. Yun talagang totoo dito ngayon. Nililihis niya. Manda sila, no? Mandayan talaga, mga kababayan. Kapag si Sara na. Sabi ko nga, 4 na wala na ito, mga kababayan. Hindi na dapat patawarin niya mga animal. Uulit yan 2024, 2025, pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Tapos na po election, nanalo na nga po ako, naging number 1 pa. Number 1. Oh, tapos si Trillanes, mga kababayan, olats. Mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. Hindi ko po sasayangin yung tiwala yung binigay niyo po sa akin. Tapos nung tumakbong mayor, talo. Magsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Siya yung tamad at tamad. Alam ng Pilipino sino yung korap. Alam namin. Siya yun. Siya at ang mga bangag, ang kanyang mga amo, mga kababayan. Salamat po sa inyong oras at pakikinig sa akin. Tapos na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.